Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother TJ from CRC Makati at tayo po muli ay makikinig sa tinapay mula sa langit. Tayo po ay magbabasa mula sa Judges 1 verse 1a at ang title po ng ating message ay Continuing Victory in Israel. Tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay yung kalugdan at tipless para sa aming aaralin sa umagang ito. Patuloy niyo po kami bigyan ng knowledge and wisdom sa inyong mga salita upang kami ay mamumuhay na naayon at nagbibigay ng kaluhatian sa inyong pangalan at kaharian. Gabay niyo po kami at kami ay inyong pamunuan sa aming puso't isipan. Amen. Tayo po muli ay magbabasa mula sa Judges 1 verse 1a. Magsasabi po dito, after the death of Joshua, the Israelites asked the Lord. Ating simulan sa context kung saan pinagmumulan ang verse na ito. Ito ang panahon na kung saan tapos na ang pamumuno ni Joshua, ang sumunod na leader ng mga Israelita. Sa kanya pamumuno ay natapos niya ang goals na sinimulan ni Moses mula sa unang paglalakbay nila galing Ehipto hanggang sa umabot na sila sa punto na ito ay sinakop na nila ang lupang pinangako sa kanila ng Panginoon. Ngayon na si Joshua ay wala na, ang unang ginawa ng mga Israelita ay nanalangin sila sa Panginoon dahil alam nila at mayroon silang tiwala sa karunungan ng Panginoon at laging mayroong gagamitin ng Panginoon. At kung babasahin natin ang aklat ng Judges, ang mga hukom ang laging pinapadala ni Lord para sa Israelita at lagi silang nagtatagumpay. Mahalaga po ito sa pagtetest na ating faith, ang pagtatransition kapag tayo ay nasa gitna ng success sa ating buhay. Dahil hindi lamang sa paghihirap na ipapakita pananampalataya, kundi sa success na pinapakita kung mananatili tayo sa Panginoon. Tulad sa sinasabi sa Deuteronomy 8 verse 11 to 14 na nagsasabi, "Be careful that you do not forget your Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, and all that you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget that the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of land of slavery." Itong action din ay connected sa isang pagtuturo sa Proverbs 3 verse 5 to 6 na kung saan nagsasabi na magtiwala tayo sa Panginoon kaysa sa ating panguunawa at ginawa din ito ng mga Israelita. Binaban nilang kanilang pride and confidence for humility and learning. Kaya ating mga applications na pwede natin i-take para sa ating sarili ay una, always ask the Lord in every season of our lives. Dahil may mga times na hindi natin sigurado kung ano yung next step pagkatapos ng mga nakaraang nangyari sa buhay natin, whether it is good or not. Kaya ang dapat natin tanungin ay hindi kung paano ba may babalik ang mabuti na nakaraan, kundi kung dapat ba tayo mag-step back muna and ask the Lord for guidance. Pangalawa, our victory is tested even after as time passes. Dito ay natetest tayo kung tayo ay mananatili pa rin sa salita at sa will ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan nito ay pinapakita na ang ating everyday victories does not begin with our own confidence but by our dependence to the wisdom and goodness of our Lord. Kaya para sa ating conclusion, saan man mangyari sa ating buhay, kung tayo ay mananalo sa puso't gawa, ito ay dahil sa pamamagitan ng ating pag-surrender sa ating Panginoon at sa pagsusubaybay sa kanilang gawa na tulad din po ng ating ginagawa sa bawat umaga sa tinapay mula sa langit. Tayo ay laging manatili sa kanyang salita at tayo ay laging hindi lang basta mananalo kundi may lakas at resilience against all threats and dangers of our life na binibigay ng ating Panginoon. Na tulad sa naayon sa Romans 8 verse 37, "In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." Tayo po ay manalangin muli. Maraming salamat Lord sa message na binigay niyo po sa amin. Tunay nga po na kami ay lagi dapat malapit sa inyo at kami ay laging manghihingi ng guidance and wisdom upang matahak namin ang aming buhay nang naayon sa inyong will at nag-glorify palagi sa inyong pangalan at sa inyong kaharian. Maraming salamat Lord sa buhay na binigay niyo po sa amin na kami po ay laging nakasurvive and naka-enjoy sa aming buhay ng maraming goodness na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat Lord sa laging hindi po kami pinapabayaan at kayo po ay laging present
at laging mabuti sa aming lahat, Lord. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan na binigay niyo po sa amin at kami po ay lagi niyo pong gabayan at laging bigyan ng knowledge and wisdom ng tulad po namin ginagawa sa tinapay mula sa langit. Thank you, Lord. Lagi niyo po kaming sabayan sa aming buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat sa lahat ng pakikinig at nawa tayo ay laging i-bless at bigyan ng Diyos ng ating pang-araw-araw mula dito sa tinapay mula sa langit. Thank you and God bless us all.